Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Bagamat matagal nang hindi kilala ni Liu Fang si Aaron, alam pa rin niya kung anong uri ng tao si Aaron. Ang sinabi ni Mo Yang ay hinding-hindi mangyayari sa Aaron. Kung ikaw iyon, naniniwala akong maaaring ganito ito, ngunit Aaron, imposible. Matigas na sabi ni Liu Fang. Napahiya ito kay Mo Yang at sinabing, asawa, hindi nararapat na sabihin mo iyan. Paano ako magiging asawa mo? Paano mo masasabi sa akin iyan? Sa pagtingin sa kanilang sitwasyon, medyo natahimik si Mo Yang at hindi napigil ang sabihin, kailangan ninyong dalawa na mag-away at tingnan ang sitwasyon. Ngayon ba? Hindi tama, hindi tama. Paulit-ulit na winawagayway ni Mo Yang ang kanyang kamay, mukhang nahihiya. Kung ano man ang dahilan, dapat nasa napakadelikadong sitwasyon siya. Kailangan nating gumawa ng paraan para matulungan siya. Sinabi ng Daw 12 na walang duda tungkol sa kanyang katapatan sa Aaron, kaya sa kasong ito, talagang imposible para sa Daw 12 na tumayo ng walang ginagawa. Ngunit ang panukala ng Daw 12 ay pinabulaanan ni Mo Yang. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na tayong gumawa ng kahit ano, para hindi na siya bigyan ng gulo. Sa lakas natin, ano ang maitutulong natin sa kanya? Sinabi ni Mo Yang na sa kanyang opinyon, kung hindi malulutas mismo ni Aaron ang problema, hindi sila makakatulong, at malamang na gawing mas komplikado ang usapin. Sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi ni Mo Yang. Mas mabuting hintayin natin kung ano ang mangyayari. Kung bigla tayong makialam sa bagay na ito, natatakot ako na magdulot ito ng mas maraming hindi kinakailangang gulo, at ayaw niyang makialam tayo. Sabi ni Liu Fang, pwede bang manood na lang tayo? Sabi ni Daw 12, kung wala kang gagawin, kahit tumulong ka, bakit kailangan mong mag-stand out? Kung mas guguluhin mo siya, mas magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Alam ni Mo Yang na ang Daw 12 ay tapat sa Aaron, ngunit ang katapatan ay nangangailangan din ng oras upang ipakita. Halatang hindi ito ang tamang oras para magpakita sila. Ang kaharian ay mababa, iyon ay, sa Londian City, maaari silang ituring na isang maliit na master. Ngunit ang pag-alis sa lugar na ito, ang kanilang kaharian ay wala. Ang katotohanan ng Daw 12 ay napakalinaw sa kanyang puso. Gusto lang niyang isipin na walang nangyari, pero hindi pa rin niya magawa. Lao Daw, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anuman. Magbabalik ito, baka masaktan mo siya. Natatakot si Mo Yang sa lihim na pagkilos ni Daw 12, kaya maaari lang niyang ipaalala sa kanya. Oo, ngayon ang Aaron ay nahaharap sa isang napakaseryosong sitwasyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Sabi ni Liu Fang. Sa wakas ay napatahimik ng kaunti si Daw 12 ng dalawang lalaki. Alam din niyang hindi maliit na bagay ang paghahanap kay Aaron ng buong bansa. Ang mga eksperto mula sa lahat ng panig ay dapat na lumabas sa oras na ito. Kung ang kanilang relasyon sa Aaron ay malantad sa oras na ito, malamang na sila ay gagamitin ng mga gustong gumamit nito. Sa oras na iyon, sila ang magiging mga chips para pilitin ang Aaron na magpakita. Siya nga pala, hindi mo ba masyadong kilala ang mga tao sa mansyon ng Panginoon? Pumunta ka para magtanong tungkol sa sitwasyon at tingnan kung ano ang dahilan, sabi ni Liu Fang kay Mo Yang. Ang kwento ng pagpatay sa Ethereal Clan ay hindi pa kumalat sa Londian City, kaya hindi nila alam na si Fu Leng pala ang naghahanap ng Aaron. Sige, tumayo si Mo Yang at sinabing, alamin ko muna ang mga detalye.
Hihintayin mo ako ng totoo sa bahay. Mukhang natatakot pa rin siya na magulo ang daw 12. Mo Yang, who is not at ease, reminds daw 12, kung ayaw mo siyang saktan, hintayin mo lang ako. Huwag kang padalos-dalos. Pagkaalis ni Mo Yang, ang ekspresyon ng daw 12 ay napakapurol. Alam ni Liu Fang na dapat ay iniisip pa rin niya kung paano tumulong sa bagay na ito. Upang hindi hayaan ang daw 12 na gumawa ng walang ingat na mga bagay, kailangang sabihin ni Liu Fang, alam kong gusto mong tumulong, ngunit ngayon, magagawa mo lamang ang masasamang bagay na may mabuting layunin. Kung may nangyaring mali at nasaktan mo siya, paano mo magagawa magbayad para dito? Kailangang sabihin ni Liu Fang na seryoso ang usapin. Sa pamamagitan lamang ng pagpapaunawa kay daw 12 sa kabigatan ng bagay, marahil ay maalis niya ang mga iniisip sa kanyang isipan. Naiintindihan ko na kung hindi ako masyadong incompetent, baka makatulong ako. Sabi ni daw 12. Dahil dito, napakawalang magawa ni Liu Fang. Napakaganda na ng progreso ng paglilinang ng daw 12. Matapos makarating sa mundo ng Xuanyuan, naramdaman ni Liu Fang kung gaano kahirap ang linangin sa ibang tao. Sa mundo ng Xuanyuan, maraming tao ang mahihirap sa buong buhay nila, at maaaring hindi sila makatuntong sa threshold ng cultivation. At sila, ginamit lang kung gaano katagal, ngayon ay maituturing na master ng Londian City. If you have to think so, I can't help it. I just want you to know, wag kang tumulong. The more you help, the more you help. Sabi ni Liu Fang. Huminga ng malalim si daw 12 at sinabing, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya guguluhin o guguluhin siya. Sa mga salita ng daw 12, gamaan ang loob ni Liu Fang. Ngayon kailangan niyang maghintay hanggang sa makauwi si Mo Yang para maunawaan kung ano ang nangyari. Ang oras ng pag-alis ni Mo Yang ay hindi mahaba, umuwi ng nagmamadali. Sa isang pagtingin sa emosyonal na kalagayan ni Mo Yang, nahulaan ng daw 12 na ang mga bagay ay hindi dapat simple, at ito ay dapat na isang bagay na malaki. Anong problema? Knife 12 deep voice sabi kay Mo Yang. Hindi Emperador Zone ang gusto ng Aaron, kundi mga tao mula sa buong mundo. Sabi ni Mo Yang. Kaagad, sinabi ni Mo Yang sa kanila ang lahat ng impormasyong inusisa niya tungkol sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, kabilang ang kabuoang pagkawasak ng Ethereal Sect at ang wanted na utos na inilabas ni Emperor Zone pagkatapos lumitaw si Fu Leng sa bulwagan ng Huanglong. Ang pinakamahusay sa mundo. Ang lakas ng Aaron ay hindi matatalo sa mundo ng Xuanyuan. Ngunit kung matugunan niya ang malakas sa mundo, wala siyang ganap na lakas upang labanan. Dahil dito, labis na nag-aalala ang daw 12 tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Aaron. Maghahanap ako ng 3,000. Sabi ni daw 12. Fuck, wag mong guluhin ang nanay niya ha. Hindi mapigilan ni Mo Yang na sumigaw sa Aaron. Hindi ba nalantad ang Aaron? Higit pa, sa lakas ng Aaron, sila ay mga nunal na langgam sa harap ng mga makapangyarihang tao sa 8 direksyon. Ano sila? Anong ibig mong sabihin? Knife 12 cold voice sabi kay Mo Yang. Sa tingin mo ba ay dalubhasa ka, o sa tingin mo ay maaari kang maging kalaban ng malalakas sa mundo? Binabalaan kita, mas mabuting huwag kang umalis sa bakuran, at huwag ipaalam sa sino man ang ating relasyon sa Aaron. Kung hindi, tayo ang magiging hawakan. Sabi ni Mo Yang. Hindi siya kasing tanga at loyal gaya ng daw 12. Hindi niya kailangang mag-isip. Kung malantad ang kanilang relasyon sa Aaron, tiyak na gagamitin ng taong iyon ang 3 para pilitin ang Aaron na magpakita. Kung alam ni Aaron na naaresto sila, paano siya magtatago? Sa oras na iyon, pinatay nila si Aaron. Tama si Mo Yang. Maaari lang tayong magpanggap na wala tayong alam. Kapag nahuli tayo, gagamitin natin upang pilitin ang Aaron na magpakita. Sabi ni Liu Fang. Ganoon ba kahirap para sa akin ang walang gawin at tahimik lang na panoorin? Knife 12 gnash teeth of say. Tanga, tanga ka talaga. Ano pa bang gusto mong gawin kahit malaking tulong ka na ngayon? Hindi talaga makayanan ni Mo Yang ang Elmhead ng daw 12 at walang awa siyang pinagalitan. Ngayon ay napakasimple ng sitwasyon sa kanilang harapan. Ang kalaban ni Aaron ay isang malakas na tao sa lahat ng direksyon. Sa estado niya ngayon, hindi siya may kukumpara sa malakas na lalaking ito. Ngayong naglabas na ng wanted order ang palasyo ng Huanglong,
Nangangahulugan ito na napakahusay ng pagtatago ng Aaron at wala ng panganib. Nagmamadali silang tumulong. Kung sila ay napansin ng ilang mga mata, maaari nilang mahuli ang mga ito, sila ang mga kasangkapan para pilitin si Han na lumabas ang 3,000. Napakasimpleng katotohanan na hindi maintindihan ni Mo Yang kung bakit hindi maintindihan ng Dao 12. Mahiyain ka. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo lang. Bakit kailangan mo ng napakataas na dahilan? Sabi ni Dao 12 na may paghamak. Halos magalit ito kay Mo Yang. Bagamat talagang ayaw niyang mamatay, hindi nakialam si Mo Yang sa bagay na ito, hindi dahil sa takot siya sa kamatayan, kundi dahil talagang ayaw niyang bigyan ng anumang gulo si Aaron. Kahoy talaga ang utak mo. Puno ng dumi. Ang galit na si Mo Yang ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabi kay Liu Fang, hindi ko talaga kayang makipag-usap sa ganoong tanga. Mas mabuting pumunta ka at magpaliwanag sa kanya. Si Liu Fang ay tila hindi makapagsalita. Paanong hindi mauunawaan ng Dao 12 ang gayong simpleng katotohanan? Bagamat hinahanap siya ngayon, patunay din ito ng kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, walang makakahanap sa kanya bago siya hinahanap. Naiintindihan mo, ba? Matiig ang sabi ni Liu Fang. Naiintindihan ko, sabi ni Dao 12. Dahil ligtas na siya, bakit mo siya pinupuntahan? Kung sa proseso ng paghahanap sa kanya, natagpuan ka ng isang taong may puso, at pagkatapos ay imbestigahan ang aming relasyon sa kanya, ito ay makakasama sa kanya, naiintindihan mo ba? Nagpatuloy si Liu Fang. Noong una silang lumitaw sa Longian City, magkasama sila ni Han Sanchen. Bagamat walang nakakakilala kay Han Sanchen sa oras na iyon, walang makakatiyak na ang bagay na ito ay maaaring itago sa lahat ng oras. Ang dapat nilang gawin ngayon ay maging low profile at subukang huwag magpakita sa harap ng publiko upang hindi pagdudahan. Naiintindihan ko, sabi ni Dao 12. Dahil alam mo ang lahat, bakit siya pupunta? Si Mo Yang Chi ay hindi nagmula sa isang lugar. Gusto ko lang tumulong, sabi ni Dao 12. Pero the more you help, the more helpful you are. Bakit kailangan mo siyang patayin? Sabi ni Mo Yang. Sa tingin mo ang tulong talaga ang nagdudulot sa kanya ng gulo. He's well hidden. In case we have to show up, do you think it's a help? Sinabi rin ni Liu Fang. Huminga ng malalim si Dao 12. Sa katunayan, alam niya ang lahat ng katotohanan, ngunit ayaw niyang panindigan. Matapos makinig sa kanilang mga salita, sa wakas ay kumalma ang hindi mapakali na puso ni Dao 12. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay hawakan ang kanilang mga kamay. Ang walang ginagawa ay ang pinakamalaking tulong sa Aaron, huwag mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bigyan siya ng problema. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.